Si Belle ang definisyon ng kayod kalabaw. Sa umaga, isa siyang mascot sa mga kiddie party, sa gabi, server sa mga high-end gala at minsan, extra na namamatay agad sa mga teleserye. Wala siyang panahon sa pag-ibig dahil ang priority niya ay ang kumakalam na sikmura at ang mga bayarin. Ngunit sa isang di inaasahang gabi, habang suot ng isang mascot costume, aksidente niyang nadakma ang pinaka-importanteng pag-aari ng isang Alexander Pierce, ang mailap at supladong multi-billionaire. Imbes ipakulong, isang alok ang binigay sa kanya, isang fake marriage. Sa gitna ng mga marangyang party at peking ngiti, unti-unting mabubunyag ang isang lihim. Ang batang lalaking ninakawan ni Belle ng atensyon at pitaka nang mga bata pa sila sa lansangan ay ang bilyonaryong nasa harap niya ngayon. Magagawa kaya ni Belle na magnakaw muli o siya naman ang mananakawan ng puso sa pagkakataong ito? Mainit, masikip, at amoy luma. Yan ang tanging nararamdaman ni Belle sa loob na higanteng Jollibee mascot costume na suot niya. Kanina pa siya pabalik-balik sa kiddie party sa kabilang hall at ngayon naman pinapunta siya sa main ballroom ng Engranding Grand Hyatt Hotel para sa isang special appearance. Belle, bilisan mo! Ang tagal lumabas ng elevator eh. Bulyaw ng coordinator sa kanya sa pamamagitan ng walkie-talkie na nakasukbit sa loob ng costume. Opo, ito na hirap na nga ako rito eh. Parang nasa loob ako ng oven. Bulong ni Belle sa sarili. Si Belle o Annabel Reyes sa totoong buhay ay ang definisyon ng salitang raketera. Sa umaga, tagatin na siya ng kwek-kwek. Sa hapon, extra siya sa mga teleseryeng kailangan ng taong bayan. At kapag gabi, kahit anong trabahong marangal, papasukin niya. Kailangan niyang bayaran ng renta sa apartment at ang gamot ng kanyang lola. Para kay Belle, ang pagkapagod ay luho na hindi niya kayang bayaran. Ding! Bumukas ang pinto ng elevator sa 45th floor. Sa pagmamadali ni Belle na makalabas, hindi niya napansin ang isang grupo ng mga lalaking naka-Amerikana na naglalakad papasok. Dahil sa limitadong vision sa loob ng mascot head, tumamang malaki niyang tiyan sa isang matigas na harang. Wait, wow! Nawala ng balanse si Belle? Sa sobrang bigat ng costume, dire-diretso siyang sumubsob. Pero bago pa man humalik ang mukha niya sa malamig na marmol na sahig, may isang pares ng matitigas na braso ang sumalo sa kanya. Ang malas lang sa sobrang gulat ni Belle, ang malalaking guantes ng mascot ay napakapit ng mahigpit sa leeg at sa mamahaling suit ng lalaki. What the hell is this? Isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa, malamig, otoritibo at puno ng inis. Ang narinig niya, "Sorry po sir, pasensya na po," sigaw ni Belle mula sa loob. Sa sobrang taranta, sinubukan niyang tumayo pero lalo lang siyang nadulas. Kaya sa pagkakataong to ang kamay niya ay aksidenteng napahawak sa bewang ng lalaki at nadakma ang isang makapal na gold watch at ang panyo nito sa bulsa. Security, get this! Giant bee away from me! Galit na utos ng lalaki. Agad dinilohan si Belle ng mga guard. Sa takot na baka tuluyan siyang matanggal sa racket at hindi mabayaran, mabilis niyang hinubad ang ulo ng mascot. Bumagsak ang mahaba at medyo magulong buhok ni Belle. Ang kanyang mukha basang-basa ng pawis, ang kanyang mga pisngi namumula sa init, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagitan ng pagod at kaba. Huminga siya ng malalim, humahabol ng hangin. Sir, pasensya na talaga, hindi ko po sinasadya. Nawalan lang po ako ng balanse sa init sa loob nito, paliwanag ni Belle habang nakatingala sa lalaki. At doon, tila tumigil ang paligid. Ang lalaking nasa harap niya ay si Alexander Pierce, ang multi-billionaire na laban ng bawat business magazine at pangarap ng bawat babae sa bansa. Matalas ang kanyang mga mata na kulay abo, matangos ang ilong at ang kanyang labi ay nakatikom sa isang seryosong linya. Pero sa halip ituloy ang pagbubulyaw, biglang natigilan si Alexander. Tinitigan niya ang mukha ni Belle. Mula sa hugis mata nito hanggang sa maliit na nunal sa gilid ng labi, may kung anong emosyon dumaan sa mga mata ng bilyonaryo. Pagkagulat, pagkilala at isang bagkas ng sakit na matagal nang nakabaon. Annabel? Mahinang usal ni Alexander. Halos pabulong lamang yon pero narinig ni Belle. Napakunot ang noo ni Belle. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko, sir? Nakasulat ba sa likod ng costume? Tiningnan niya ang kanyang likuran pero wala naman. Hindi sumagot si Alexander. Sa halip, lumingon siya sa kanyang mga bodyguards at assistants. Cancel the meeting. Everyone, leave us, now.
But sir, the investors are waiting. I said leave. Mariing utos ni Alexander. Naiwan si Belle na nakatayo pa rin sa loob ng katawan ng mascot. Hawak-hawak ang ulo nito sa kanyang braso. Pakiramdam niya lalamunin siya ng buhay ng titig ng bilyonaryo. Sumama ka sa akin sa penthouse? Sabi ni Alexander na ngayon ay mas kalmado ng boses pero puno pa rin ng otoridad. Ha? Sir, may party po akong pupuntahan. Mawawalan ako ng 500 pesos kapag hindi ako nag-appear doon. Reklamo ni Belle. Lumingon si Alexander, kinuha ang kanyang checkbook. Mabilis siyang nagsulat at iniabot ito kay Belle. 500,000 pesos. Is that enough for your time tonight? Naglaglag ang panga ni Belle. Tiningnan niya ang tseke, 500,000. Halos malula siya sa dami ng zero. Sir, ano po bang kailangan ninyo sa akin? Hindi po ako yung ganong klaseng babae ha. Mascot lang ako, hindi escort. Isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Alexander. Isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. I don't need an escort, Belle. I need a wife. At sa tingin ko, ikaw lang kaisa-isang tao sa mundong ito na may utang sa akin na hindi pa nababayaran. Utang? Wala akong utang sa inyo. Ngayon lang tayo nagkita. Are you sure? Lamapit si Alexander hanggang sa maamoy ni Belle ang mamahaling pabango nito na may halong amoy ng tabako. Dahil 15 taon lang nakalilipas, dinakawan mo ko na higit pa sa pera. At ngayon, oras na para singilin kita. Hilong talilong si Belle habang nakatayo sa gitna ng penthouse ni Alexander Pierce. Kung gaano kalamig ang aircon sa loob, gano'n naman kainit ang pakiramdam niya dahil suot pa rin niya ang katawan ng mascot. Para siyang isang higanteng bubuyog na naligaw sa isang museum ng mga mamahaling gamit. Maupo ka, Belle? Utos ni Alexander habang tinatanggal ang suit jacket at itinapon to sa sofa na parang wala lang. Sir, baka madumihan ko yung puting sofa ninyo. Pawis na pawis ako. Kabadong sagot ni Belle. Tsaka, ano po ba talaga yung sinasabi niyong ninakawan ko kayo? Hindi po ako magnanakaw, rakitera lang po ako. Di sumagot si Alexander. Lumapit siya sa isang vault sa gilid ng kanyang lamesa at may kinuha doon. Isang maliit at kupas na pitaka na yari sa tahitahing tela. Isang bagay na di mo aakalaing itatago na isang bilyonaryo. Nilapag niya ito sa harap ni Belle. Naalala mo ba to? Nanlaki ang mga mata ni Belle. Parang isang mabilis na pelikulang nag-rewind ang kanyang alaala. 15 taon ang nakalilipas. Sa madilim na eskinita ng Quiapo, isang batang lalaking puyat. Malinis ang suot pero umiyak dahil nawawala siya. At isang babaeng madusing, si Belle, na kinuha ang pitakang yon para pambili ng gamot ng lola niya. Ikaw yung batang iyakin sa Quiapo? Bulalas ni Belle. Yung batang may dalang mamahaling tinapay na hiningi ko rin? Isang mapait na ngiti ang sumilay kay Alexander. Hindi mo lang hiningi, Belle. Tinakbuhan mo ako pagkatapos mong makuhang pitaka ko. Iniwan mo ako mag-isa sa dilim. Yun ang huling gabi na naging mahina ako. Pagkatapos doon, nahanap ako ng tunay kong pamilya, ang mga peers, at binago nilang buhay ko. Napayo ko si Belle, nakaramdam na matinding hiya. Pasensya na, Alex. Gutom na gutom kami ni Lola noon ni. Bahala ko naman talagang isauli kaya lang. Hindi na mahalaga yon. Putol na Alexander. Lumapit siya kay Belle. Sapat na para maramdaman ni Belle ang init ng hininga nito. Ang mahalaga, nahanap na kita. At sa pagkakataong to, hindi ka na makakatakbo? Anong ibig mong sabihin? Kumuha si Alexander na isang makapal na folder mula sa kanyang drawer. I need a wife. My grandfather, the patriarch of the Pierce family, is dying. His last wish is to see me married to someone grounded and authentic. Someone who isn't after my money. All the women in my circle are socialites and gold diggers. Natawa na mapait si Belle. At ako, hindi ba ako gold digger? Eh ninakawan nga kita noon, di ba? Exactly. Mariing sabi ni Alexander. You were honest about your greed because you needed to survive. Hindi ka plastic at dahil may record ka sa akin, hawak kita sa leeg. Hindi mo ako magagantihan o maluloko dahil alam ko ang bawat detalye ng buhay mo ngayon. Ang mga utang mo, ang sakit ng lola mo, at ang pangarap mong magkaroon ng sariling bahay. Pinatong ni Alexander ang isang ballpen sa ibabaw ng folder. 1 year, Belle. Magpanggap kang asawa ko sa harap ng pamilya ko at ng media. In return, babayaran ko ang lahat ng utang mo. Kukuha ko ng best doctors para sa lola mo at bibigyan kita ng 10 milyong piso pagkatapos ng kontrata. Napahawak si Belle sa kanyang dibdib. Ang bilis ng tibok nito. 10 milyon?
Yun ang perang hindi niya kikitain kahit mag-mascot siya hanggang maging ulyani na siya. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka, para hanapin ka. Biglang pumasok sa isip niya ang linyang yon. Bakit ako pa, Alex? Marami namang po pwedeng bayaran na aktres para gawin to, tanong ni Belle. Tumitig ng malalim si Alexander sa kanyang mga mata. Sa isang sandali na walang lamig sa tingin nito. Dahil ikaw lang kaisa-isang tao na nakakita sa akin nang wala pa akong kahit ano. At gusto kong ikaw rin ang makakita sa akin ngayong nasa itaas na ako. Bumuntong hininga si Belle. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa trabaho at tiningnan ang lalaking nasa harap niya na tila may-ari ng buong mundo. Paano kung, paano kung mahulog ako sa'yo? Biro ni Belle para pagaanin ang tensyon. Bagaman may kurot ng kaba sa kanyang dibdib, hindi ngumiti si Alexander. Then that will be your second death, Belle. Pero sa pagkakataong to, wala akong balak ibigay ang puso ko ng ganun kadali. Kinuha ni Belle ang ballpen. Sa isang mabilis na galaw, piniramahan niya ang kontrata. Fine, deal. Pero siguraduhin mong hindi ako mamamatay sa init sa mga gown ipapasot mo sa akin, ha? Mas gusto ko pang mascot costume kesa sa heels. Alexander finally let out a small, genuine chuckle. Welcome to the family, Mrs. Pierce. Hindi ako makahinga, Alex. Parang sasabog ang dibdib ko rito. Sigaw ni Belle habang pilit kinakalikot ang zipper ng isang hapit na kulay lila na cocktail dress. Nakatayo si Alexander sa pinto ng walk-in closet ng guest room, nakapamulsa at bored na nakatingin sa kanya. It's called corset, Belle. At huwag mo akong tawaging Alex sa harap ng mga katulong. It's Han or darling kapag may nakakakita. Han? Darling? Mukha mo? Mukha kang uda sa higpit ng pinapagawa mo sa akin. Bulyaw ni Belle habang pasuray-suray na naglalakad gamit ang 4-inch stiletto heels. Sabi mo fake marriage lang to. Ba't kailangan magmukha akong manika? Mas komportable pa ako sa loob ng Jollibee suit ko eh. Doon kahit pawisan ako walang nakakakita. Lumapit si Alexander sa kanya. Ang bawat takbang nito tila nagpapakaba sa dibdib ni Belle. Huminto ang bilyonaryo sa tapat niya at hinawakan siya sa magkabilang balikat para patigilin siya sa paggalaw. Makinig ka, Belle? Mahinang sabi ni Alexander. Ang boses ay seryoso at malalim. Mamayang gabi ipapakilala kita sa lolo ko. Si Don Manuel Pierce ay hindi basta-basta matanda. Nakikita niya kung ang isang tao ay nagsisinungaling o hindi. Kapag nalaman niyang rakitera ka lang na kinuha ko sakali, hindi lang mana kong mawawala. Ipapatapon ka niya sa labas ng bansa at hindi mo na makikita pa ang lola mo. Napanunok si Belle. Ang tapang niya kanina biglang naglaho. Ganun ba siya kahigpit? Higit pa sa iniisip mo? Sagot ni Alexander. Inayos ito ang ilang hibla ng buhok na humarang sa mukha ni Belle. Sa isang sandali, naramdaman ni Belle ang init ng mga daliri ng kanyang balat. Tila may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan na hindi niya maipaliwanag. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka, bulong ni Alexander, tila nakalimot na may kontrata sila. Hindi ko hahayaang masira ang planong to dahil lang hindi ka marunong mag-heels. Bakit ba kasi kailangan ako? Tanong ulit ni Belle. Pilit iniiwas ang tingin sa mapupungay na mata ng lalaki. Sa yaman mo, kahit sinong sikat na artista papayag maging fake wife mo. Dahil ang mga artistang yon aarte lang para sa kamera. Sagot ni Alexander habang tinitingnan ang labi ni Belle. Pero ikaw, napatunayan mo na nung bata pa tayo, kaya mong gawin ang lahat para protektahan ang mga mahal mo sa buhay. I need that kind of loyalty even if it's bought. Nasaktan si Belle sa huling sinabi nito. Even if it's bought. Oo nga naman, binili lamang siya. Isang bayarang asawa. O sige, Han? Sarkastikong sabi ni Belle. Turuan mo na ako. Paano ba lumakad ang isang bilyonaryong asawa? Doon nagsimula ang kalbaryo ni Belle. Tinuruan siya ni Alexander kung paano humawak ng wine glass. Dapat daw sa stem lang, hindi parang baso ng beer. Kung paano sumagot ng malumanay, bawal ang shoota at ano ba yan? At kung paano tumitig sa kanya na tila ba mahal na mahal niya ito. Tingin sa mata ko, Belle? Utos ni Alexander habang hawak ang bewang niya para turuan siyang mag-waltz. Nakatingin na nga ako, baka matunaw ka na niyan. Biro ni Belle. No, not like a tiger looking at its prey. Look at me like I'm the only man in the world you've ever wanted. Huminga na malalim si Belle.
Iniisip niya lahat ng romantikong pelikulang napanood niya sa sinihan kapag extra siya. Unti-unti niyang pinalambot ang kanyang tingin. Tinigil ni Alexander ang pagkakbang. Napansin ni Belle na bumilis ang paghinga ng bilyonaryo. Ganyan ba? Bulong ni Belle. Hindi sumagot si Alexander sa halip. Unti-unti nitong nilapit ang mukha sa kanya. Pakiramdam ni Belle tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bango ng pabango ni Alexander ay tila nakakalasing. Akala niya hahalikan siya nito pero biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Sir Alex, handa na po ang sasakyan. Hinihintay na po kayo ni Don Manuel sa mansion, sabi ng butler. Mabilis lumayo si Alexander at nag-ayos ng kurbata, tila walang nangyari. Let's go! Oras na para simulan ng palabas. Naiwang tulala si Belle. Hinawakan niya ang kanyang pisngi na tila nag-aalam. Palabas. Oo, palabas lamang ito, Belle. Huwag kang assuming. Bulong niya sa sarili habang pilit na sinusundan ang malalaking hakbang ng kanyang asawa. Ang mansyon ng mga pier sa Forbes Park ay mukhang isang palasyo na kinuha sa gitna ng Europe. Pagbaba pa lang ni Belle sa kulay itim na Rolls Royce, pakiramdam niya, lulubog ang kanyang heel sa sobrang kintab ng driveway. Huwag kang manginig. Hawak mong braso ko. Bulong ni Alexander habang ini-offer ang siko nito. Alex, Han, baka himatayin ako. Ang laki ng bahay ninyo parang mall. Bulong ni Belle pabalik habang pilit pinapanatili ang poise na itinuro sa kanya kanina. Pagpasok nila sa dining hall, isang matandang lalaki na may hawak na tungkod na ginto ang nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Si Don Manuel Pierce. Bawat kunot sa noo nito tila nagpapahiwatig ng kapangyarihan. So, ito na ba ang babaeng pinagpalit mo sa lahat ng business meetings mo nitong nakaraang linggo? Malalim ang boses ng matanda. Bawat salita ay may timbang. Hinila ni Alexander ang upuan para kay Belle bago ito sumagot. Yes, Lolo, this is Belle, my wife. Tinitigan ni Don Manuel si Belle mula ulo hanggang paa. Para tong isang x-ray machine na binabasa ang bawat butas ng kanyang pagkatao. Annabelle, right? Anong background mo? Saan galing ang pamilya mo? Naramdaman ni Belle ang pawis sa kanyang likuran sa kabila ng lamig ng aircon. Naalala niya ang turo ni Alexander, be grounded but don't look cheap. Lolo, lumaki po ako sa hirap. Diretsyong sagot ni Belle na kinagulat ni Alexander. Wala po akong marangyang background. Nagtatrabaho po ako sa kung ano-anong racket para mabuhay. Pero ang pinagmamalaki ko po, marangal ang bawat sentimong kinikita ko. Tumigil ang matanda sa paghiwa ng steak. Naging bingi ang katahimikan sa loob ng silid. Akala ni Belle palalayasin na siya, pero biglang tumawa ng mahina ang Don. Honest, I like that. Bihirang ganyang katangian sa mundong to, lalo na sa mga babaeng nakapaligid sa apo ko, sabi ng matanda. Pero sapat ba ang honesty para panindigan ang pangalang Pierce? Bago pa makasagot si Belle, bumukas ang pinto ng dining hall at isang babaeng naka-red silk dress ang pumasok. Maganda ito. Mukhang sopistikada at may aura ng isang reyna. Oh, am I late for the family dinner? Nakangiting sabi ng babae. Lumapit siya kay Alexander at hinalikan ito sa pisngi. Hi, Alex. Long time no see. Naniga si Alexander. Saffron, what are you doing here? Your grandfather invited me. Sagot ni Saffron sabay baling kay Belle. And who is this? Is she the new maid? Kumulo ang dugo ni Belle. Sanay siya sa asaran sa palengke pero ang tawaging maid sa harap na maraming pagkain ay ibang usapan. Pero bago pa siya makapagsalita, si Alexander na ang sumagot. She's my wife, Saffron. My only wife. Mariing sabi ni Alexander. Inawakan niya ang kamay ni Belle sa ibabaw ng mesa at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. And she is the woman I searched the whole world for. Napangisi si Saffron, isang ngising may halong pait at plano. Wife? Really? Parang kailan lang, Alex, sinabi mong wala kang balak magpakasal. How interesting. Sa buong dinner, ramdam ni Belle ang tensyon. Si Saffron panay ang pagbanggit ng mga alaala nila ni Alexander sa ibang bansa. Mga bagay na hindi alam ni Belle. Pakiramdam ni Belle unti-unti na siyang lumiliit. Nang matapos ang dinner, nagpaalam muna si Alexander para kausapin ang kanyang lolo sa study room. Naiwan si Belle sa garden para magpahangin. Doon, nilapitan siya ni Saffron. You're good. I will give you that.
Sabi ni Saffron habang humihitit ng slim cigarette. Pero alam ko ang amoy ng taong kailangan ng pera. Magkano ka ba, Belle? Magkano ang ibinayad ni Belle para magpanggap ka? Hinarap siya ni Belle ng buong tapang. Hindi lahat ng bagay may presyo, Miss Saffron. At kung pera lang habol ko, sana ninakawan ko ng buong bahay na to kanina pa. We'll see about that, hamon ni Saffron. Dahil kapag nalaman ni Don Manuel ang tunay mong trabaho, na ikaw ay isang hamak na mascot at extra sa kalye, tingnan natin kung saan ka pupulutin. Umalis si Saffron na may halakak na nakakaasar. Napasandal si Belle sa isang puno. Ngayon lamang siya natakot ng ganito, hindi para sa sarili niya kundi para kay Alexander. Paano kung dahil sa kanya ay mawala ang lahat sa lalaki? Biglang may yumakap sa kanya mula sa likuran, ang amoy ni Alexander. Don't listen to her. Bulong ni Alexander sa kanyang tenga. Kasama mo ko. I won't let her touch you. Alex, bakit parang totoo na to? Mahinang tanong ni Belle. Hindi sumagot si Alexander, sa halip, mas sinigpitan nito ang yakap. Sa dilim ng gabi parang di na sila ang bilyonaryo at ang raketera. Sila na ang dalawang batang nawawala na muling nahanap ang isa't isa. Isang linggong nakakalipas mula nang mangyari ang engkwentro kay Saffron sa mansyon at ngayon ang gabi ng The Golden Heart Gala, ang pinakamalaking charity event ng taon. Para kay Belle ito ang kanyang final exam. Alex, hindi ko talaga kaya to eh. Parang matitiris ang lamang loob ko sa gown na to. Reklamo ni Belle habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Suot niya ang isang midnight blue serpentine na gown na punong-puno ng mga kumukutitap na kristal. Lumapit si Alexander sa kanya. Sinuot sa kanyang leg ang isang kwintas na may dambuhalang sapiro. You look breathtaking. Belle, tandaan mo, kapag tinanong ka nila tungkol sa sining ang negosyo, tumango ka lang at ngumiti. Ako naman ang bahalang sumalo sa'yo sa usapan. Paano kung tanongin nila ako kung saan tayo nag-honeymoon? Wala pa tayong script doon. Kabadong tanong ni Belle. Sabihin mo sa Paris at sabihin mo, di tayo lumabas ng hotel room dahil di natin kayang alisin ang kamay sa isa't isa. Seryosong sabi ni Alexander pero may nakakalokong kislap sa kanyang mga mata. Namula si Belle. Hoy, bilyonaryong to, bastos mo? Pagdating sa gala, lahat ng mata nakatuon sa kanila. Si Alexander Pierce, ang pinakamailap na bilyonaryo, ay may kasamang asawa. Habang naglalakad sa red carpet, narinig ni Belle ang bulong-bulungan. Sino siya? Is she a model? A princess from a small country? I heard she's a philanthropist, sabi ng isa pang socialite. Napangisi si Belle sa loob-loob niya. Philanthropist? Baka ka mo philanthropist sa sobrang pagod sa racket. Ngunit ang katahimikan ay nabulabog nang lumapit si Saffron. Kasama ng ilang piling kaibigan na mukhang mga kontrabida sa teleserye. Alex, Belle, so glad you make it. Belle, dear, I heard you're very versatile when it comes to roles. Alam ni Belle na may patibong. Marunong lang po ako makibagay, Miss Saffron. Talaga? Because I have a surprise guest tonight. Nakangising sabi ni Saffron. Mula sa likuran ni Saffron, lumabas sa isang matabang lalaki na may makapal na gintong kwintas. Ang dating boss ni Belle sa isang catering agency. Oh, Belle, ikaw pala yan. Kala ko nag-extra ka lang sa pelikula kaya ka nakagown. Bakit di ka nagre-report sa agency? Marami tayong kasal na kailangan iserve? Tumigil ang mundo ni Belle. Lahat ng tao sa paligid narinig ang sinabi ng lalaki. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng mapanghusgang tingin. A server? So, Alexander Pierce married the waitress? Tawang-tawa na sabi ni Saffron. O baka naman, nagmascot ka rin sa birthday ng pamangkin ko last month, yung bubuyog na nadulas? Naramdaman ni Belle ang panginig ng kanyang mga kamay. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang maglaho. Pero bago pa siya makakilos, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang bewang. So what if she was a server? Malakas at matigas na boses ni Alexander ang umalingaw sa hall. At least she knows the value of hard work. Di tulad ng ibang tao dito, tayong alam ay gawin na ubusin ang pera ng mga magulang nila at manira ng kapwa. Alex, you are defending a nobody. Asek na Saffron. She is not a nobody. She is my wife. Mariing sabi ni Alexander. Lumingon siya sa dating boss ni Belle. And as for you, send a bill for her resignation to my office. I will pay 10 times her salary just so she never has to take orders from someone like you again. Hinarap ni Alexander si Belle sa harap ng lahat.
Inabot ang kamay nito at tinalikan ang likod ng palad niya. Don't ever be ashamed of your past, Belle. It's the reason why you're the strongest woman I've ever met. Sa hindi inaasahang pagkakataon, imbes mapahiya, umani pa si Belle ng palakpakan mula sa ilang matatandang bilyonaryo na nagsimula rin sa hirap. Kahit si Don Manuel na nakamasid sa malayo ay tumango ng may pagsang-ayon. Nang makatayo sila sa crowd, dinala ni Alexander si Belle sa isang balcony. Salamat, Alex. Mahinang sabi ni Belle. Bakit mo ginawa yon? Pwede mo naman akong i-disown para di ka madami sa kahihiyan. Hinarap siya ni Alexander. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, mukhang mas lalong gumwapo ang milyonaryo. Sabi ko sa iyo, Belle, hindi lang kita basta binili. Pinoprotektahan ko ang akin. Paano kung ayoko na maging fake? Biglang tanong ni Belle. Ang puso tila gustong kumawala sa kaba. Di sumagot si Alexander, ngunit unti-unti niyang nilapit ang kanyang mukha. Sa pagkakataong to, wala ng butler na umistorbo. Dinampi ni Alexander ang kanyang labi sa labi ni Belle. Isang halik na hindi kasama sa kontrata. Isang halik na magnanakaw ng lahat ng pag-aalinlangan ni Belle. Ang halik na iyon ay hindi katulad ng mga napapanood ni Belle sa mga shooting na kinabibilangan niya bilang extra. Walang direktor na sumisigaw ng cut. Walang mga ilaw na nakasisilaw at walang script. Ramdam ni Belle ang init ng labi ni Alexander, ang bilis ng pintig ng puso nito na tumatama sa kanyang dibdib at ang kakaibang kuryente na tila nagnanakaw ng kanyang lakas para lumaban. Nang dahan-dahang humiwalay si Alexander, nanatiling malapit ang kanilang mga mukha. Ang kanyang mga mata na dati ay kasing lamig ng yelo, tila nag-aapoy ngayon sa hindi may paliwanag na emosyon. Kasama ba yan sa kontrata? Hingal na tanong ni Belle. Pilit binabalik ang pagiging rakitera para itago ang sobrang pagkailang. Umabante si Alexander kaya napasandal si Belle sa railings ng balcony. Walang nakasulat sa kontrata na bawal kitang halikan kung gusto ko. Pero sabi mo trabaho lang to. Sabi mo binili mo lang oras ko. Paalala ni Belle kahit ang totoo, gusto pa niya na maulit ang sandaling iyon. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Alexander. Tumalikod siya tumingin sa malayo. Sa mga ilaw ng lungsod na tila mga diamanteng nakakalat sa itim na tela. Tama ka, trabaho lang to. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan ang ginawa ko para lang patahimikin ang mga mapanghusgang tao sa loob. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Belle. Patahimikin ng mga tao. So part pa rin yun ng acting. Ngumiti siya ng mapait. Sabi ko nga, galing mo talagang umarte sir pang best actor. Di umimik si Alexander. Nanatili silang tahimik hanggang sa maisipan nilang bumalik sa loob. Ngunit bago pa sila makapasok, narinig ni Belle ang pag-uusap ng dalawang tauhan ni Alexander sa dilim ng pasilyo. Sigurado ba si Alex na itong si Belle ang gagamitin niya? Tanong ng isa na tila bodyguard. Siya lang ang may pirma sa lumang dokumento ng orphanage bago to nasunog. Siya lang susi para makuha ni Sir Alex ang lupain sa Quiapo na pag-aari ng pamilya ng babaeng yan nang hindi nito nalalaman, sagot ng isa pa. Napatigil si Belle sa paglalakad. Ang kanyang puso na kanina lang ay naglulundag sa kilig, tila unti-unting nadudurog. Lupain sa Quiapo? Dokumento ng orphanage. Naalala ni Belle ang lola niya. Sabi ng lola niya, ang maliit nilang barong-barong sa Quiapo ay bahagi ng isang malaking lupain na nawala sa kanila noong panahon ng gera. Yun lang ang tanging yaman na inaasahan ng lola niya na mabawi balang araw. Tumingin siya sa likod ni Alexander. Ang akalang lalaki na magdidiktas sa kanya mula sa hirap, ang lalaking sinabi sa kanya na hinanap siya dahil sa loyalty, ay may iba palang agenda? Belle, bakit ka huminto? Tanong ni Alexander habang nakatingin sa kanya. Wala, maigling sagot ni Belle. Pilit niyang pinigil ang luhang gustong kumawala. Napagod lang ako sa suot kong heels. Gusto ko nang umuwi. Sa loob ng sasakyan pa uwi, di na maring nagsalita si Belle. Nakatingin lang siya sa bintana, pinagmamasdan ng mga linyang kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Ngayon marinaw na sa kanya. Hinarap siya ni Alexander hindi dahil sa pag-ibig kundi dahil siya isang asset na kailangan makuha. Alex? Tawag niya habang malapit na sila sa mansyon. Yes? Kapag natapos sa isang taon at nakuha mo ng lahat ng gusto mo, pakakawalan mo na talaga ako? Sandaling natigilan si Alexander sa pagmamaneho bago sumagot. Yun na nasa kontrata, Belle. Yun ang usapan.
Napatango si Belle. Ang pag-ibig ay parang magnanakaw. Bigla na lang tong darating sa oras na hindi mo inaasahan. Pero sa kwento niya, tila siyang ninanakawan ng pagkakataon, ng pangarap at ng puso. Pagdating sa mansyon, mabilis tumakbo si Belle patungo sa kanyang kwarto at inilak ang pinto. Kailangan niyang malaman ang totoo kung ang pagpapakasal ba sa kanya ay paraan lang ni Alexander para maging legal na sa kanyang lupain ng pamilya ni Belle. Di mapakali si Belle sa loob ng kanyang marangyang silid. Ang bawat sulok ng mansyon na dati tinitingnan niya na may paghanga ay tila naging mga pader na isang gintong kulungan. Ang mga salitang narinig niya sa mga tauhan ni Alexander ay paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan. Siya lang ang susi para makuha ang lupain sa Quiapo? Ginamit mo lang ako, Alex. Bulong ni Belle sa hangin habang pinupunasan ng luhang kanina pa gustong pumatak. Akala ko ikaw lang ang hulog ng langit, yun pala. Ikaw ang kukuha ng huling piraso ng lupa na meron kami. 2:00 na ng madaling araw. Alam ni Belle na itong oras na mahimbing ang tulog ni Alexander pagkatapos na nakakapagod na gala. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid, bitbit ang kanyang lumang flashlight at angkaba sa kanyang dibdib. Tinahak niyang madilim na pasilyo patungo sa private study ni Alexander. Noong nag-extra siya sa isang heist movie, natuto siya ng kaunting teknik kung paano maglakad ng walang tunog. Toe heel, sa ulo niya. Pagdating sa tapat ng malaking pintong kahoy, pinihit niya ang handle. Swerte, hindi ito nakakandado. Marahil masyadong kampante si Alexander na walang maglalakas loob na pumasok dito. Sa loob, amoy tabako at mamahaling leather. Agad dinanap ni Belle ang vault sa likod ng malaking painting. Naalala niya noong isang gabi, nakita niyang may pinindot si Alexander doon. 10-25-14. Ang petsa nung unang beses silang magkita sa Quiapo. Yun ang code. Click! Bumukas ang vault. Ngunit sa halip ng mga bundle ng pera, isang lumang folder ang bumungat sa kanya. Project Quiapo, Heritage, ang nakasulat. Binuksan niya ito at nanlamig ang kanyang buong katawan. Doon nakalagay ang titulo ng lupa ng lola niya, ang mga dokumento ng orphanage, at ang draft ng kontrata na nagsasabing kapag naikasal na si Alexander kay Annabel Reyes, ang lahat ng ari-arian ng mga Reyes ay otomatikong mapupunta sa Pierce Global Holdings. Totoo nga, hikbi ni Belle. Kaya mo pala ako hinahanap para nakawan ulit? Hindi mo ba tatapusin ang pagbabasa, Belle? Napatalon si Belle sa gulat. Nabitawan niya ang folder at nagkalat ang mga papel sa sahig. Nakatayo sa pintuan si Alexander, suot ang kanyang silk robe. Madilim ang muka at malamig ang mga mata. Alex, gising ka? Nauutal na tanong ni Belle. Sa tingin mo makakatulog ako habang ang asawa ko naghahalughog ng mga personal kong gamit? Lumapit si Alexander at dinampot ang isa sa mga papel. Anong hinahanap mo? Ang ebidensya na masama akong tao? Bakit, Alex? Bakit kailangan mong gawin to? Sigaw ni Belle habang tumutulo ang luha. Binili mo ang buhay ko. Pinaglaruan mo ang nararamdaman ko para lang sa kapirasong lupa sa Quiapo. Ganon ka na ba kaganid? Tumawa si Alexander, isang tawang puno ng pait. Ganid? Belle, tingnan mo ang huling page ng folder na yan. Tingnan mo kung kanino ko ipapangalan ang lupain kapag nakuha ko ng kontrol mula sa board of directors. Nanginginig na kinuha ni Belle ang huling pahina. Doon, nakasulat sa ilalim ng transfer of ownership. To be inherited by Annabel Reyes Pierce and the San Jose Orphanage. Plano ng Board of Directors na gibain ang orphanage at ang bahay ninyo para gawing mall. Paliwanag ni Alexander, ang boses puno ng pagod. Ang tanging paraan para maprotektahan ko yon ay kung kukunin ko ang legal na karapatan bilang asawa mo. I'm not stealing it from you, Belle. I'm stealing it for you. Para walang makagalaw sa alaala ng kabataan natin. Napatulala si Belle. Ang galit na nararamdaman niya ay biglang napalitan ng matinding kalituhan at hiya. Pero, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit kailangan mong dumaan sa fake marriage? Dahil alam ko na masyado kang mapagmataas para tanggapin ang tulong ko kung malalaman mong bilyonaryo na ako? Sagot ni Alexander. Gusto kong bumalik ka sa akin hindi dahil kailangan mo ng tagapagligtas, kundi dahil gusto mo ko. Alex? Pero mukhang nagkamali ako. Malamig na sabi ni Alexander. Dahil hanggang ngayon ang tingin mo pa rin sa akin ay ang batang iyakin na madaling lokohin. Kung wala kang tiwala sa akin, Belle, baka dapat nating tapusin ito ngayon pa lang. Iniwan ni Alexander si Belle na mag-isa sa dilim ng opisina.
Ang pag-ibig ay parang magnanakaw nga. Ninakaw nito ang galit ni Belle pero iniwan siya na may malaking butas sa puso. Hindi sumikat ang araw para kay Belle. Nanatili siyang nakatulala sa bintana ng kanyang kwarto habang hawak ang huling pahina ng dokumento na nagpapatunay na mali ang hinala niya kay Alexander. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang semento na hindi niya kayang buhatin. Napakatanga mo, Belle. Bulong niya sa sarili. Pinagdudahan mong tayong tao na gustong magligtas sa'yo? Lalabas na sana siya para humingi ng tawad kay Alexander nang biglang mag-vibrate ang kanyang lumang cellphone. Ang kaisa-isang gamit na ayaw niyang palitan kahit binilhan na siya ni Alexander ng pinaka-bagong modelo. Hello, Belle, ang lola mo. Boses ng kapitbahay nilang si Aling Maring ang nasa kabilang linya. Hysterical ito. Bigla na lang natumba habang naglalaba. Sinugod namin sa PGH pero kailangan na ng down payment at seryosong operasyon? Nabitawan ni Belle ang hawak niyang papel. Sa isang saglit, nalimutan niya ang away nila ni Alexander. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng lola niya na nagpalaki sa ganyan sa gitna ng hirap at gutom. Nagmadali siyang bumaba ng hagdan. Nakita niya si Alexander sa dining area. Nagbabasa ng dyaryo at mukhang wala pa ring balak kausapin siya. Alex, please. Garalgal ang boses ni Belle. Ang lola ko. Kailangan ko ng tulong mo. Sa isang iglap na wala ang lamig sa mga mata ni Alexander, tumayo siya at sinalo ang nangihinang si Belle. What happened? Shh! Calm down. Tell me. Matapos may paliwanag ni Belle ang nangyari, di na nag-aksaya ng panahon si Alexander. We're not going to PGH. I will have her transferred to St. Luke's. I will call the medical director now. Sa loob ng sasakyan patungo sa ospital, di binitawan ni Alexander ang kamay ni Belle. Kahit galit ito sa pagdududa niya kagabi, hindi nito hinayaan na mag-isa ang babae sa gitna ng krisis. I'm sorry, Alex. Hikbing ni Belle habang nakasandal sa balikat ng bilyonaryo. Sorry sa lahat ng sinabi ko kagabi. Sorry kung di ako naniwala sa'yo. Hinalika ni Alexander ang tuktok ng ulo ni Belle. Huwag mo munang isipin yon. Ang mahalaga ngayon ay ang lola mo. Sabi ko sa'yo, di ba? Gagawin ko ang lahat para di ka na mapagod at di ka na muli pang mawalan. Pagdating sa ospital, sakto ang nakita nila si Saffron sa lobby. Mukhang may dinadalaw din ito nakakilala. Nang makita sila, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ng babae. Oh, the mascot's grandmother is sick. What a tragic twist, sabi ni Saffron, pilit na humaharang sa daan nila. Alex, baka ginagatasan ka lang yan. Alam mo naman ang ganyang klase ng tao, gagamit ng drama para makakuha na higit pa sa 10 milyon? Huminto si Alexander. Ang kanyang aura ay biglang naging nakakatakot. Mas matindi pa sa galit niya kay Belle kagabi. Saffron, listen to me carefully. Mababa pero mariing sabi ni Alexander. One more word about my wife or her family and I will make sure your father's textile company goes bankrupt by tomorrow morning. Don't test me. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin para sa babaeng to. Natahimik si Saffron. Ang kanyang muka ay naputla sa takot bago mabilis na tumalikod at umalis. Nang mailipat na ang lola ni Belle sa isang suite at masiguro ng mga doktor na nasa maayos itong kalagayan pagkatapos ng emergency procedure, naiwan ang dalawa sa hallway. Bakit mo ginagawa to, Alex? Tanong ni Belle habang mahimbing na natutulog na lola niya sa loob ng glass window. Sobrang laki na ng utang ko sa'yo. Hindi na to kasama sa kontrata? Hinarap siya ni Alexander. Inihit ang bewang ni Belle at sinandal sa pader ng ospital. Sabi ko sa'yo, ang pag-ibig ay parang magnanakaw. Nung bata tayo, ninakaw mong pitaka ko. Nung nagkita tayo ulit, ninakaw mong atensyon ko. At ngayon, nilapit ni Alexander ang kanyang muka sa muka ni Belle. Ngayon, Belle, ninakaw mo ang lahat ng plano ko para sa sarili ko. I don't care about the contract anymore. I don't care about the land in Quiapo. I just want you. Alex, wala nang fake, Belle. Mula sa sandaling ito, totoo lang lahat. Kahit ayaw mo, kahit itaboy mo ko, hindi na ako aalis. Bago pa makasagot si Belle, muli siyang sinakop ng isang halik ni Alexander. Isang halik na hindi para sa palabas, kundi isang pangako ng proteksyon at pag-ibig na matagal na nilang hinahanap sa buong mundo. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang beep ng heart monitor ang tayong nagpabali sa katahimikan ng VIP suite.
Nakaupo si Belle sa gitna ng kama, mahigpit na hawak ang kulubot na kamay ng kanyang lola. Sa kabilang bahagi ng kwarto nakatayo si Alexander, seryosong nakikipag-usap sa mga espesyalista sa labas. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Lola Salud. Ang kanyang mga mata unti-unting bumukas. Pilit na inaaninag ang liwanag ng kwarto. Lola, Lola naririnig mo ba ako? Mabilis na tanong ni Belle. Ang boses ay puno ng pag-asa. Belle, nasaan tayo? Bakit ang puti ng paligid? Patay na ba ako? Mahinang biro ng matanda. Kahit halatang nahihirapan pa. Lola naman, huwag ka namang ganyan. Nasa ospital tayo, ligtas ka na, sagot ni Belle. Habang tumatawa sa gitna ng luha. Napatingin si Lola Salud sa lalaking pumasok sa kwarto. Si Alexander na ngayon ay malumanay ang mukha ay lumapit sa kanila. Magandang araw po, Lola Salud. Ako po si Alexander. Nanliit ang mata ng matanda. Tinitigan siya ni Alexander ng matagal hanggang sa unti-unti siyang napangiti. Ikaw yung batang maputi na laging kinukwento ni Belle. Yung batang binigyan niya ng isaw pero tinakbuhan niya pagkatapos makuhang pitaka? Namula si Belle. Lola, wag mo na nga ipaalala yun. Tumawa ng mahina si Alexander. Opo, ako nga po yun. Pero ngayon po, kinuha ko ng pagkakataon para di niya na akong matakbuhang muli. Lola, asawa na po ako ni Belle. Nagulat ng matanda pero sa halip na magalit ay hinawakan niya ang kamay ni Alexander. Salamat, Irog. Alam kong hindi madali ang apo ko pero may gintong puso yan. Ang lupain sa Quiapo, alam kong ikaw ang nag-aalaga noon. Salamat sa pagtupad ng pangako. Nagtaka si Belle. Pangako? Alam niyo po, Lola? Noong mga bata pa kayo, bago pa makuha si Alexander ng mga peers, pumunta siya sa barong-barong natin. Kwento ni Lola Salud. Sinabi niya sa akin na balang araw babalik siya para ayusin ang lahat, na hindi na tayo muling magugutom. Akala ko panaginip lang ng isang bata pero eto ka na ngayon. Napaiyak si Belle. Hindi niya alam na ganon kalalim ang pinagmulan ng lahat. Habang nagkakatuwaan sila, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Don Manuel Pierce, kasama ng ilang tauhan. Ang mukha nito hindi mabasa. Alexander, kailangan natin mag-usap ngayon din? Mariing sabi ng matanda. Lumabas ang dalawa sa hallway. Ano to, Alexander? Ang balita ay kumakalat na totoo na ang kasal ninyo, na binabayaran mo ang lahat ng medical bills ng pamilya ng babaeng to gamit ang pondo ng kumpanya? At oo, totoo na ang lahat. I love her. Wala na akong pakialam pa sa kontrata. Hangal, asik ni Don Manuel. Hindi mo ba alam na si Saffron ay naglabas na ng balita sa media? Sinasabi nilang pinikot ka lang na isang professional mascot para makuhang yaman natin. Ang stocks ng Pierce Global ay bumabagsak? Hayaan mong bumagsak. Walang pakundangan na sabi ni Alexander. Mas pipiliin ko pang mawala lahat ng bilyon ko kaysa mawala muli ang babaeng kaisa-isang nagpakita sa akin kung paano mabuhay nang wala kong kahit na ano. Nasa likod lang ng pinto si Belle, naririnig ang lahat. Ang kanyang puso ay nadudurog para kay Alexander. Dahil sa kanya, sinakripisyo ng lalaki ang imperyong pinaghirapan nito. Doon nagpasya si Belle. Kuha ang pag-ibig ay parang magnanakaw. Marahil oras na para siya naman na magsakripisyo. Hindi niya hahayaan na sirain na mapanghusgang tao ang lalaking mahal niya. Naging metsa na malaking iskandalo ang balitang kumalat. Sa labas ng ospital nagkakagulo mga reporter. Ang mga headlines sa social media ay malupit. The Billionaire and the Scammer. At mascot turned gold digger. The Fall of Alexander Pierce. Sa loob ng suite nakatingin si Belle sa telebisyon. Nakita niya ang itsura ni Alexander habang kinukubkob ng mga kamera palabas ng kumpanya. Mukhang pagod ang lalaki pero nanatiling matigas ang paninindigan. Belle, wag mong panoorin yan, sabi ni Alexander pagpasok sa kwarto. Inutusan ko na ang legal team na kasuhan ng lahat ng nagpapakalat ng maling balita. Pero Alex, totoo naman ang sinasabi nila, hindi ba? Mahinang sabi ni Belle. Nagsimula tayo sa kontrata. Nagsimula ako bilang raketera. Nadadamay ang kumpanya ninyo ng dahil sa akin? Lumapit si Alexander at hinawakan ang kanyang mukha. Kundi dahil sa'yo, dahil sa kasamaan loob ni Saffron. Belle, hindi mo kailangan na gawin ang kahit na ano. Ako ang bahala.
Pero hindi si Belle, ang tipo ng babae na basta lang magtatago sa likod ng isang bilyonaryo. Nang makaalis si Alexander para sa isang emergency meeting, tinawagan ni Belle ang kaisa-isang kontak na alam niyang makakatulong sa kanya. Ang direktor ng teleserye ang pinag-extrahan niya noon. Direk, kailangan ko na isang live interview ngayon din. Pagkalipas na isang oras, sa harap ng lahat na nag-aabang ng media sa lobby ng ospital, lumabas si Belle. Hindi siya nakagown. Suot niya ang simpleng t-shirt, maong na luma niyang rubber shoes, at ang tanging bitbit niya ay ang kanyang katotohanan. Annabel Reyes, totoo bang ginamit mo ang nakaraan ninyo ni Alexander Pierce para akitin siya? Sigaw ng isang reporter. Totoo bang ninakawan mo siya nung bata pa kayo at ngayon mas malaki na ang ninakaw mo? Tanong pa ng isa. Huminga ng malalim si Belle. Tumingin siya ng diretso sa lens ng kamera. Opo, totoo po ang lahat. Natahimik ang paligid. Ang mga flash ng kamera ay tila kidlat na walang tigil. Ninakawan ko siya noon nang dahil sa gutom. At nagsimula kami sa isang peking kasal dahil kailangan ko ng pera para sa lola ko. Pag-amin ni Belle na ikinagulat ng lahat. Pero ito ang hindi ninyo alam. Si Alexander Pierce ang pinakamabuting tao na nakilala ko. Sa gitna ng mundong puro perang tinitingnan, nakita niya ako. Hindi bilang isang mascot, hindi bilang isang server, kundi bilang isang tao. Pinunasan ni Belle ang isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Sabi niyo, ninanakawan ko siya. Ang tanging ninako ko sa kanya ay ang oras niya. At kung ang pagmamahal sa isang tao nang walang hinihintay na kapalit ay isang krimen, sige, ikulong niya ako. Pero wag ninyong idadamay ang kumpanya niya. Dahil wala itong kinalaman sa pusong handang magsakripisyo para sa pamilya. Mula sa malayo, nanonood si Alexander sa kanyang phone. Napahinto siya sa paglalakad. Ang kanyang fake wife ay kasalukuyang winawasak ang sariling reputasyon para lang iligtas siya. Biglang sumulpot si Saffron sa silid ng mga reporter. May dalang mikropono. Ang drama performance. How much did Alex pay you for this speech, Belle? Hinarap ni Belle si Saffron. Wala, Saffron. Dahil ang katulad mo, kahit magbayad ka ng bilyon, hindi ka mabibili ng taong mananatili sa tabi mo kapag wala ka na sa itaas. I'm a raketera. I can survive with nothing. But you are nothing without your name. Naghiyawan ng mga tao. Sa isang sandali, nagbagong ihip ng hangin. Ang publiko na mahilig sa kwentong underdog ay nagsimulang pumanig kay Belle. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang itim na van ang huminto at bumaba si Alexander. Sa harap ng lahat, tinarangan niya si Belle at tinarap ang media. I didn't buy her heart. Deklarasyon ni Amber. I earned it. At simula sa araw na to, sino mang manakit o magsalita ng masama laban sa asawa ko ay ituturing kong kaaway ng buong Pierce Global. Binuhat ni Alexander si Belle pabalik sa loob ng ospital habang ang mga reporter ay naiwang tulala. Ang matapang na pahayag ni Belle sa media ay naging viral. Sa loob ng 24 na oras, ang mascot bride ay naging simbolo ng katapatan at pag-ibig sa gitna ng karangyaan. Ngunit sa loob ng manson ng mga Pierce, ang hangin ay mas malamig pa sa yelo. Maupo kayo, utos ni Don Manuel. Nakaupo ang matanda sa kanyang trono, liking silya sa dulo ng mahabang mesa. Sa tabi niya nakatayo si Saffron na may mapanuyang ngiti sa labi. Lolo, kung tungkol na naman ito sa stocks. Simula ni Alexander habang mahigpit na nakahawak sa kamay ni Belle. Hindi na to tungkol sa stocks, Alexander. Putol ng matanda. Ito ay tungkol na sa legasiya. Ang pamilyang ito ay binuo sa loob ng isang siglo ng may dignidad at piling mga alyansa. Ngayon ang pangalan natin ay ginawang katatawanan sa mga social media dahil sa isang babaeng galing sa kalsada. Hindi siya babaeng galing sa kalsada, Lolo. Siya ang asawa ko. Matigas na sagot ni Alex. Binagsak ni Don Manuel ang isang folder sa mesa. Ayan, isang kontrata ng paghiwalay. Pirmahan niyo yan at bibigyan ko si Annabel ng sapat na pera para mabuhay ng marangya habang buhay, pati na ang lola niya. Pero kailangan niyo ring pirmahan ang merger sa kumpanya ni Saffron. Namilog ang mga mata ni Belle. Merger? Kaya po ba ganun na lamang ang pilit ni Saffron? Exactly, sagot ni Saffron na lumapit na sa kanila. Ang kumpanya namin ang tanging makapagsasalba sa Pierce Global mula sa iskandalong dinulot ninyo, Alex. Kailangan mo ko.
Hindi mo kailangan ng isang babaeng marunong lang magsuot ng costume. Tumingin si Don Manuel kay Alexander na may seryosong banta. Pumili ka, apo. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang buong imperyong ito na balang araw ay sayo, o ang babaeng ito na magiging mitsa ng pagbagsak mo. Kapag pinili mo siya, aalis ka sa bahay na to nang walang kahit isang sentimo. Huhubarin mo ang pangalang Pierce. Naramdaman ni Belle ang panginginig ng kamay ni Alexander. Alam niya kung gaano kahalaga kay Alex ang kumpanya, hindi dahil sa yaman, kundi dahil yon ang tanging paraan niya para makatulong sa mga taong katulad nila noon. Alex, bulong ni Belle, wag mong gawin to para sa akin. Kaya ko naman bumalik sa pagrarakit Ayokong mawala sa iyong lahat. Humarap si Alexander kay Belle. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito at ngumiti. Isang ngiting puno ng kapayapaan na hindi pa nakikita ni Belle kailanman. Belle, nung bata tayo, ninakawan mo ako ng pitaka, di ba? Tanong niya. Napakunot ang noo ni Belle. Oo, pero bakit mo naman naalala yon? Dahil nung kinuha mo yon, ang tanging natira sa akin ay ang sarili ko. At doon ko natutunan na ang tunay na yaman ay wala sa bulsa, kundi sa taong kasama mo sa hirap. Sagot ni Alex. Humarap si Alexander sa kanyang lolo. Dahan-dahang tinanggal ang kanyang mamahaling relo at nilapag to sa mesa. Sumunod ang kanyang gold cufflinks at ang susi ng kanyang mga luxury cars. Keep the money, lolo. Keep the empire. Sabi ni Alexander nang walang pag-aalinlangan. I'm choosing Belle. Dahil sa loob na 15 taon na paghahanap ko sa kanya, na-realize ko na ang kumpanyang ito ay padara lang na kumukulong sa akin. Si Belle, siya ang kalayaan ko. You're making a mistake. Ang pag-akamali ko ay ang pag-aakalang kailangan ko ng pera para maging masaya. Hinit-hit ni Alexander ang kamay ni Belle. Tara na, Belle. May racket ka pa bubukas? Kailangan ko na kasing maghanap ng trabaho Natawa si Belle sa gitna ng kanyang pag-iyak. Kahit 10 racket, isasama kita, Alex. Magmasko tayo kung kailangan. Lumabas silang dalawa sa mansyon, bit-bit lang ang kanilang suot at ang pag-ibig na walang katumbas na bilyon. Naiwan si Saffron na nanggagaliitis sa galit at si Don Manuel na nakatingin lamang sa kawalan. Tila ngayon lang niya na-realize na may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pirma sa isang kontrata. Maliit, maingay at walang aircon. Yan ang bumungad kay Alexander nang pumasok sila sa apartment ni Belle sa Quiapo. Ang tanging nagpapalamig sa kwarto ay isang lumang electric fan na maingay pang ikot kaysa bosina ng jeep sa labas. Welcome to my humble abode, Mr. Pierce. Alex na lang pala. Biro ni Belle habang inilalapag ang kanilang mga gamit. Pasensya ka na, hindi to penthouse. Dito ang view mo ay sampay ni Aling Maring, hindi skyline ng Makati. Tumingin si Alexander sa paligid. Imbes na pandidiri, ang nakita ni Belle sa kanyang mga mata ay kuryosidad. Hinaplos ni Alex ang lumang kahoy na mesa. Dito ka ba lumaki? Dito mismo. Dito ako nag-aral sa ilalim ng bumbilya. Dito rin ako nagtahi ng mga mascot costume ko, sagot ni Belle. Sigurado ka ba rito, Alex? Pwede ka pang bumalik sa lolo mo. Isang tawag mo lang kukunin kanila ng helicopter. Lumapit si Alex sa kanya at tinawakan ng kanyang bewang. Belle, mas masarap huminga rito kaysa sa mansong iyon, pero may isang problema. Ano yon? Kabadong tanong ni Belle. Hindi ko alam kung paanong magsaing gamit ang uling. Seryosong sabi ni Alex na nagpahalaka kay Belle. Kinabukasan, nagsimula ang tunay na hamon. Dahil wala ng access sa kanyang bank accounts, kailangan na maghanap ng paraan ni Alex para kumita. At dahil si Belle ang master ng racket, sinama niya ang bilyonaryo sa kanyang trabaho. Oh, ito ang costume mo, sabi ni Belle sabay abot ng isang makapal na balahibong asul. Birthday party ito sa kabilang kalsada. Ako ang bibang host, ikaw ang Cookie Monster? You want me to wear this? Gulat na tanong ni Alex habang tinitingnan ang dambuhalang ulo ng mascot. Sabi mo, 'di ba? Gusto mong matutunan ng buhay ko? Eto na 'yon. 500 pesos din to sa loob ng 3 oras. Sa gitna ng initan at gulo ng mga bata, naging Cookie Monster ang dating CEO. Noong una, kahiyahiya ang kanyang mga galaw, pero nang makitang masayang sumasayaw si Belle sa harap ng mga tao, unti-unting lumambot ang kanyang katawan.
Nagsimula siyang makipag-appear sa mga bata at makipagsayaw ng budots. Nang matapos ang racket, nakaupo silang dalawa sa sidewalk habang kumakain ng 10 pisong isaw at umiinom ng palamig. Pawis na pawis si Alex, magulo ang buhok at may bahid ng uling ang pisngi, pero ang kanyang ngiti ay mas totoo pa sa anumang ngiti niya sa mga business gala. Alam mo, Belle, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klaseng pagod. Yung pagod na may kasamang saya, sabi ni Alex habang nakatingin sa mga bituin sa langit na bahagyang natatakpan ng mga kable ng kuryente. Sabi ko sa iyo kapag ibig parang racket lang yan. Mahirap sa simula, nakakapagod, pero kapag kasama mo ang tamang partner, hindi mo nararamdaman ang bigat. Sagot ni Belle. Habang naglalakad sila pa uwi, nagsalubong sila ni Lola sa Lud, nakakarating lamang galing sa check-up. May hawak to na isang lumang kahon na gawa sa Nara. Belle, Alex, halika rito sa loob. Tawag ng matanda. Nang makaupo sila, binuksan ni Lola Salud ang kahon. Doon may nakitang mga lumang sulat at isang gintong susi na may kakaibang design. Bago mamatay ang lolo mo, Belle, sinabi niya sa akin na ang lupain natin sa Quiapo ay may puso. Hindi to basta lupa lang. Sa ilalim ng lumang bodega ni Reyes, may nakabaong mga antigo na ipinamana pa ng mga ninuno natin bago ang gera. Tinago namin to para sa tamang panahon. Kwento ni Lola Salud. Lola, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Belle. Ang lupang ipinaglalaban ni Alexander at ng board of directors. Hindi lang to para sa mall. May nakabaong kayamanan doon na mas malaki pa sa halaga ng kumpanya ni Pierce. At ang susi na ito ang magbubukas sa tunay mong kapalaran. Nagkatinginan sina Belle at Alex. Di nila inakala na ang raketera at ang bilyonaryo ay mas malalim pa pala na koneksyon na higit pa sa aksidenteng pagkikita sa kalsada. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, binalikan ni Belle at Alex ang lumang bodega ng mga Reyes sa dulo ng isang makipot na eskinita sa Quiapo. Ang bodegang ito ang sentro ng usaping legal na gustong kamkame ng board of directors ng Pierce Global. Sigurado ka ba rito, Alex? Baka multo lang ang mahanap natin dito. Bulong ni Belle habang hawak ang lumang flashlight. Naniniwala ako kay Lola Salud, Belle. May dahilan kung bakit niya itinago ang susing ito sa loob ng mahabang panahon. Sagot ni Alex na kahit naka-t-shirt na lang at maong ay bakas pa rin ang otoridad sa bawat kilos. Gamit ang gintong susi, binuksan nila ang isang maliit na pinto sa ilalim ng nakatambak na sako ng bigas. Isang hagdanang bato ang bumungad sa kanila patungo sa isang basement na tila hindi nabuksan na ilang dekada. Pagbaba nila, di nila nakakita ng ginto o ng alahas. Sa halip, ang bumungad sa kanila ay mga hilera ng dokumento, mga lumang titulo ng lupa, at ang orihinal na charter ng pagkakatatag ng kumpanya ng mga Pierce. Belle, tingnan mo to, tawag ni Alex. Binuksan niya ang isang itim na folder. Hindi lang pala tayo ang may koneksyon. Ang lolo mo at ang lolo ko, magkasosyo sila noon. Ang lupang ito hindi kinuha ng mga Pierce. Ito ay pinagkatiwala ng lolo mo sa lolo ko para protektahan laban sa mga dayuhan ng panahon ng gera. Nanlaki ang mga mata ni Belle. Ibig sabihin, hindi tayo magkalaban? Partners ang pamilya natin. Oo, at ayon sa dokumentong to, ang 40% shares ng Pierce Global ay pag-aari ng pamilya Reyes. Belle, hindi ka lang asawa ng bilyonaryo. Ikaw ang tunay na may-ari na halos kalahati ng kumpanya na kinalakan ko. Ngunit ang kanilang pagkatuklas ay naudlot nang marinig nila ang tunog ng mga sapatos na pababa na sa hagdan. How touching! Isang sarkastikong boses ang umalingaw. Si Saffron kasama ng 2 armadong tauhan at si Don Manuel na mukhang lalong tumanda sa galit. Saffron, paano niyo kami nahanap? Tanong ni Belle sabay tago sa likod ni Alex. GPS, dear. Don't forget. Alex's phone was still under the company's plan until I had it tracked. Sagot ni Saffron habang nakatingin sa mga dokumentong hawak ni Alex. Ibigay niyo sa akin yan. Ang merger ni Pierce at ang pamilya ko ay matutuloy, kasama man kayo o hindi. Lolo, alam niyo ba to? Tanong ni Alex kay Don Manuel. Alam niyo bang partner si Lolo Reyes at kayo na itinago niyo ang katotohanan to para saluhin ang kumpanya? Napayoko si Don Manuel.
Ginawa ko lang yon para sa ikabubuti ng kumpanya, Alexander. Ang mga Reyes ay nawala na noon. Akala ko wala nang maghahabol. Pero eto ko, Lolo. Matapang nang sabi ni Belle. Humakbang siya mula sa likod ni Alex. Ang rakiterang minaliit ninyo ngayon, hawak namin ang ebidensya. Kapag nalaman to ng board at ng media, hindi lang merger ang mawawala sa inyo, kundi ang buong dangal ninyo. Hindi na makakalabas ang mga papel na yan dito. Banta ni Saffron, sabay niya sa kanyang mga tauhan. Ngunit bago pa makalapit ang mga lalaki, biglang bumukas ang main door ng bodega sa itaas. Isang malakas na pito ang narinig at ang sigawan ng mga tao sa labas. Anong nangyayari? Gulat na tanong ni Saffron. Sabi ko sa'yo, Alex, ang pag-ibig parang magnanakaw, pero ang diskarte ko parang kidlat. Ngumiti si Belle. Bago pa tayo pumasok dito, tinext ko ng lahat ng mga karaket ko dito sa Quiapo. Ang mga barker, mga tindero ng isaw, at pati na mga extra sa kabilang shooting. Napapaligiran na ang bodegang to na mahigit 500 tao. Mula sa itaas, pumasok ang mga pulis, kasama ng media na tinawagan din ni Belle gamit ang kanyang koneksyon bilang dating extra. Alexander Pierce at Annabel Reyes, ayos lang ba kayo? Tanong ng isang reporter na nakilala ni Belle noong interview sa ospital. Namilog ang mga mata ni Saffron sa takot. Alam niya, talo na siya. Si Don Manuel naman napaupo na lang sa isang lumang silya. Tila tinanggap na ang kanyang pagkatalo. Hinarap ni Alex si Belle at niyakap to na mahigpit sa harap ng mga kamera. Sabi ko na nga ba, ikaw ang pinakamagaling na partner na nahanap ko sa buong mundo. Rakitera to, Alex. Hindi tayo papatalo sa mga kontrabida? Sagot ni Belle habang tumatawa sa gitna ng emosyon. Ang pagkabunyag ng mga dokumento sa bodega ay gumulantang sa mundo ng negosyo. Ang eskandalong ginawa ni Saffron at Don Manuel ay bumaliktad. Imbes masirang reputasyon ni Alexander, lalo itong umangat, kasama si Belle na nabilang sa hanay ng mga hero dahil sa kanyang katapangan at talino. Dahil sa ebidensya na ibalik kay Belle ang karapatan ng pamilya Reyes sa 40% ng Pierce Global Holdings. Agad inalis sa posisyon si Don Manuel at si Saffron naman nawalan ng lahat dahil sa kanyang mga sabuatan. So, Mrs. Pierce, ano na ang plano mo ngayong isa ka ng bilyonaryo? Tanong ni Alexander kay Belle habang nakaupo sila sa bagong renovate na Reyes Pierce Heritage Site. Ang lupain kung saan dating nakatayo ang kanilang barong-barong ngayon ay isang modernong community center at tahanan ng mga bata mula sa San Jose Orphanage. Well, Mr. Pierce, una sa lahat, gusto ko makasama ka habang buhay. Ngumiti si Belle. Ang kanyang kamay nakahawak sa kamay ni Alex. Mula nung matapos lahat, di na nila kailangan pang umarte. Ang dating fake marriage ay naging totoo sa mata ng lahat at sa puso nila. Isang taon matapos sa mga kaguluhan, isang kasalan ang naganap sa mismong lupain na pinaglalaban nila. Dito ang granding kasal sa simbahan kundi isang simple at makulay na seremonya sa gitna ng San Jose Orphanage. Kasama ng lahat ng mga bata, ang kanyang lola Salud at ang mga dating karaket ni Belle na nagbigay sa kanya ng pamilya nung wala pa siya. Nakasuot si Belle ng isang simpleng puting gown na wala gawa sa lokal na tela at si Alexander ay nakabarong Tagalog. Ang mga dating extra sa pelikula at mga tindero ng isaw ay ang kanyang mga bridesmaid at groomsmen. Ang mga bata naman sa orphanage ang nagsilbing ring bearers at flower girls. Alexander Pierce, tinatanggap mo ba si Annabel Reyes bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa sa harap ng Diyos at ng mga taong ito? Tanong ng paring nagkakasal. Opo, Father. Tinatanggap ko po si Belle, hindi lang bilang asawa ko, kundi bilang ang babaeng nagturo sa akin ng tunay na kaguluhan ng buhay. Siya ang magnanakaw ng puso ko at habang buhay ko siyang mamahalin. Emosyonal na sagot ni Alexander. Napaiyak si Belle. Alex? Annabel Reyes, tinatanggap mo ba si Alexander Pierce bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa sa harap ng Diyos at ng mga taong ito? Tanong ng pari. Opo, Father. Tinatanggap ko po si Alex. Ang batang iyakin na naging bilyonaryo, ang lalaking nagligtas sa akin sa lahat ng pagod. Ngayon, ako naman ang magiging raketera niya habang buhay. Mahal na mahal po kita. Buong puso at matapat na sabi ni Belle. Pagkatapos ng seremonya, nagkatuwaan ang lahat. Si Alexander na dating cookie monster ay sumayaw kasama ng mga bata.
Si Belle naman na dating mascot ay masaya nang nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Si Lola Salud na nakaupo sa isang silya ay nakatingin sa kanyang apo. Sabi ko na nga ba, Belle, ang pag-ibig parang magnanakaw, bigla na lang dumarating. Nangunguha ng puso ng walang paalam at sa huli ang pag-ibig na nagmumula sa hirap ang siyang pinakamatamis. Lumapit si Alexander kay Belle at inabot ang kanyang kamay. Ready ka na bang mag-honeymoon, Mrs. Spears? Saan naman tayo pupunta? Sa Quiapo Market, biro ni Belle. Niyakap ni Alexander si Belle. Kahit saan, Belle, basta kasama kita dahil ikaw ang kaisa-isang yaman na hinanap ko sa buong mundo. At sa ilalim ng nagniningning na buwan sa Quiapo, nagsimula ang tunay na kwento ng pag-ibig ng raketera at ng bilyonaryo. Isang pag-ibig na hindi nabibili, hindi nadadaya at hindi kailanman nawawala. Ang magnanakaw ng puso sa wakas nahanap ng kanyang tahanan. Sa bawat pahina ng kwentong ito napatunayan ni Belle at Alexander na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng zero sa iyong bank account, kundi sa katapatan ng pusong handang magsakripisyo. Ang kwento ni Belle ay paalala sa atin na kahit gaano man tayong mapagod sa raketa ng buhay, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Minsan ang mga pagsubok na dumarating ay hindi para tayo pahirapan, kundi para ihanda tayo sa isang mas malaking pagpapala. Sabi nga sa kanta, kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Minsan ang hinahanap natin, nasa harap na pala natin. Naghihintay lang ng tamang panahon. Ang pag-ibig parang magnanakaw. Hindi mo alam kung kailan kakatok pero kapag pumasok na ito sa iyong buhay, siguraduhin mong di mo na ito pakakawalan. Salamat sa pagsama kina Belle at Alex sa kanilang paglalakbay mula sa ingay ng Quiapo hanggang sa ningning ng kanilang happy ending. Sana'y baunin ninyo ang inspirasyon na sa kabila ng anumang fake na aspeto ng mundo, laging may puwang para sa isang totoong pag-ibig. Hanggang sa susunod na kwento.